Welcome to Jump Seat Stories. We speak life, we drop beats, and we keep it real. This is DJ Nico. And Louis G. Let's get it? Yeah, boy! Tayo'y nagbabalik! Let's go! We're back. Bro, kamusta? Okay naman ako, bro. Di ko alam kung nagpagupit ka lang ba, pero parang pumapayat ka. Oh, What's bro. up with you? What's up with you? Nag-gym membership ako, man. Balik loob ka sa gym. Balik loob sa gym, kailangan, bro. Pero kasi alam ko, swordsman ka eh. Martial artist talaga ako, pero I think importante din talaga yung general fitness. Lifting weights, cardio, proper diet. Lalo sa atin, nightlife industry, bro. O nga, no? Sige, bro. Pag-usapan natin. Ding, 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 ding. Umaandar yung mga bumbilya sa utak ko. Sige, paano mo na pagsasabay? Meaning to say, paano mo na isisingit yung workout mo, trabaho natin sa gabi? Since gabi naman, afternoon workout or early evening, then diretso na sa work. Actually, parang nakaka-energize nga minsan pag nag-workout before gig nag-workout ka. Hindi ako after. Well, kasi nung empleyado pa ako, ang workout ko is after ng office ko. So, ngayon, since baliktad yung oras natin, tayo mga vampire, right? Vampire, right? Since mga vampira tayo, nag-workout. Paano mo sinisplit? I mean, anong araw ka nag-workout ng martial arts? Then, kailan yung lifting days mo? Para alternate. MWF yung ko. Lifting days. Then, TTHS or minsan Sunday, yun yung martial arts. Boxing, sword training. Ang pinakamahirap sa atin yung Jetta eh. Yes, yun ang pinakamahirap talaga. Kasi, tanggap ko na. Minsan talaga umiinom tayo. Umiinom tayo sa gabi. Hirap iwasan eh. As much as we want to avoid the alcohol. Hindi talaga maiwasan minsan. Pero at least panlaban natin is magkaroon ng fitness routine. Which is natutuwa ako. Marami sa kapwa DJs namin and MCs nasa healthy lifestyle na. So, respect. O nga pala, usong-uso na yan. Mga takbo. Gym. Ano. Kasi napansin ko like last decade nung nagsisimula ako mag-DJ, parang hindi siya uso sa mga nightlife industry. Gym po. Inom tayo, Parang medyo corny ka pag ganun. Based lang sa, napansin ko. Pero nakakatuwa ngayon. Nakikita na yung importance of having a fitness routine. Totoo, kasi maliban sa ang tanda ni Louie, na joke lang. Next-post mo naman. Well, totoo. Tsaka, iba yung energy natin pagka kahit paano naka-exercise tayo. Hindi tayo, hindi tayo cloudy pag tumutugtog. Ako naman kasi, binabalance ko yung pagbubuhat ko tsaka boxing. Nandun pa rin eh. Attached pa din ako sa boxing eh. Di ko kaya nang wala. Boxing talaga. Pero gustong-gusto ko yung running. Kasi yung tuhod natin medyo yun na tumutunog na. Ayun na, tumunog na. Grabe ko na. Narinig ng mic yan. Narinig ng mic. Tumunog yun. Kasi wala na yung mga fluids natin sa tuhod eh. Kailangan Hindi invite nyo kami pag may mga takbo sa inyo kasi gusto ko talaga yung ma-experience yung mag-marathon. Gusto ko ma-experience yung actually kahit walking nga lang nag-enjoy ako solid ang walking, bro. Panay skip rope lang kasi ako na skip rope. Magaling ka mag-skip rope. Pero pawis heart rate wise nandun. Pero hindi ko pa rin siya masabi as pag pinatakbo mo ako. Siguro lupay-pay na ako sa 300 meters. Parang mahirap talaga running, bro. Mahirap talaga siya. Ganyan na siguro ako nun. Pero tama ka, no? I like the way we start our podcast ngayon kasi pinag-uusapan namin yung fitness. Oo. Pero kasi yun yung panlaban kasi natin, bro. Sa puyat. Actually, hindi naman talaga healthy environment yung work natin. Gising tayo sa gabi, expose tayo sa bisyo and sa alak. So, panlaban talaga natin is yung magka-fitness routine. Totoo yan. Lugi tayo kung wala. Sa totoo lang. Kahit sabihin nyo na gusto nyo yung dad bod, tsaka kahit tinatawag nyo yung daddy. Daddy, so, meron po tayo. Yeah. Sabi na kasi nila, hindi, kasi susong ngayon, dad bod, blah, 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 blah. Oo, tanggap ko, dad bod ako, pero nag-exercise ako. Minsan kasi masarap yung idea na ganito eh. Correct me if I'm wrong, pero kasi,
ang sarap lang ng idea na nag-exercise ka, pero kumakain ka pa rin ng fried chicken tsaka pizza. Sarap pa rin yun eh. At least hindi ako KJ sa mga nakakasama natin. Pero hindi ko kaya talaga. Wait lang. Speaking of diet, nagfa-fasting ka ba? 1 meal a day ka? Kasi mas OMAD ako eh. Ako intermittent fasting. Pero like, medyo daya na rin ginagawa ko. Since nightlife nga tayo and late kami nakaka-uwi. So, pag uwi, tulog, usually around lunchtime naman na ako nagigising. So, automatic na skip ko yung breakfast. Parang yun na yung pinaka-fasting ko. Then lunch, dinner. Ano oras normal tulog mo? Well, syempre no choice tayo. Pag from gig, minsan nasa 3 to 5 a.m. So, gising ko yan mga 10, 11, or 12. So, Ka pa minsan? Closing ako minsan. So, ayun, mas dumadali din yung fasting ko kasi siniskip ko lang is breakfast. Okay. Nakatulong siya. Sige. In connection sa pag-workout mo, no? Or sa pagiging healthy in general. Gusto ko naman pag-usapan ngayon ang rest days. How do you spend your hindi natin sa weekend eh. Your rest day. Rest days talaga. Sa iba yung sige. Care to share? Okay. So, pag rest days, aside from yun, training kasi talaga yung pinaka ginagawa kong hobby eh. Kasi ever since yun na yung, yun na yung routine ko simula grade school. Aside from that, PS4. Doon ka pa rin sa 4, no? Hindi mo naisip kumuha ng 5? Kasi, hihintayin ko magmura. Well, sa mga ayaw na ng PS5 dyan, bigay nyo sa kasama ko. Pero may PS4 ako, pero display na lang siya dito. Gamer talaga kasi ako. Simula bata din ako. Although hindi talaga ako magaling sa games. Lagi ako naka-easy mode. Aminin ko. Hindi ako magaling sa games kahit mahilig ako. Easy mode is the key para ma-enjoy ko. Palipas oras lang naman. So usually yun, nag-aayos ng songs para sa next gig. Usually yun lang talaga. Wala akong masyado ibang ginagawang activities. Ako, how do I spend my day off as DJ? Wala, coffee talaga. Coffee is life. Yeah. Tawag dito, uninterrupted rest. Yan lang yung gusto ko dyan. You're parang hindi, naka-off lang yung alarm ko. Parang for example, may tugtog din ako na Sundays kasi. Monday, for example, most of the time wala akong tugtog pag Monday. Wala akong alarm niya. Sarap ng ganun eh, no? Yung hindi natin kailangan mag-alarm. Tapos medyo makakatulog tayo na medyo maaga. Yun yung favorite ko rin pag rest days. Tapos, coffee. Yun lang yung happiness ko eh. Pero, on a serious note, ang gusto ko spend time sa family, sa mother in particular. Gusto ko yung the best nakakakwentuhan lang yung parents natin. Very hectic kasi schedule. Oo, tsaka tawag dito, ang cute nila eh. Pag matanda na yung parents, ang cute nila kausap eh. Para sila yung bata eh. Nakakatawa. Hi mom. Kung nanonood ka. So, yeah, I really want to spend more time sa family. And reflect. Sarap mo na mag-reflect pagka rest day. O ganun ba talaga? Pag tumatanda, hindi man tayo. Young at heart kami. Young at heart. Ano pa ba? Baka may iba pa bang activities? Meron ka pa bang hobby na gusto mong balik-balikan? Maliban sa games. For example, ako magaling sa bowling. Hindi ako magaling sa billiards. Pero pag may nagaya, parang feeling ko game agad ako. Meron ka bang ginagawa mo ba dati yung bowling? As in, talagang hobby mo siya dati? Hindi. Natutuwa lang ako sa idea yung ganun sila. In connection din kasi sa kanina, gusto kong pasukin yung running, gusto kong balik-balikan yung mga ibang hobbies na ginagawa natin before. Yan nga, one of which is yung takbo. Bowling, gustong-gusto ko rin yan. Ikaw ba, maliban sa games or sa ano? Sa totoo lang, kaya sinabi ko wala masyadong activities. Yun nga, sabi ko na dati pero hindi talaga ako magaling sa bagay na hindi ako magaling. So yung few select things. Ang lalim nun! Ang lalim nun! Ang lalim, di ba? Hindi ka magaling sa bagay na hindi ka magaling. Ibig sabihin, explain ko. Kumbaga, alam ko na, at this point, yung mga bagay na magaling ako. Meron pala tayong pinagkaiba, bro. Kasi ako naman, try ako ng try. Oo. Try ng bago, and then, tinitignan ko kung doon ako mahuhook. Oo, kasi for example, even nung elementary ako, ganyan. Teacher ko back then, nakitaan daw ako ng potential. Mali ko back, 10 years old. Nag-excel. Boxing, na-introduce lang naman, o kakanood ko ng TV.
Tapos, basketball, try. Sa musical instruments, try lang ako ng try. So, sa hobby, ewan ko try ako ng try, and then... Depende siguro sa tao, Meron taong yung ganun Pero ako tinry ko yun, parang pinapabalik talaga ako sa lane ko, eto, dito ako magaling, stick ka dyan. So, nagsistick na lang ako saan ako magaling. Tikim lang ng tikim. Pero, hindi, iba kasi. Nico, 2025. Hindi. You can quote DJ Nico. Tikim lang ng tikim ng bago. Tapos, doon mo tignan kung masarap. Hindi lahat ng time masarap ang adobo. Kailangan iba-iba yung tikman mo, no? Oo. Na hobbies. Bakit ganyan ka tumingin? Hobbies. Okay. So, going back, doon ko lang na-realize, meron din pala tayong pagkakaiba, which is doon sa ganong aspeto. Pero it's good to know. Ita mo, kaibigan ko, hindi ko pa pala kilala. Akala ko... Pero ganyan, it works for you na gano'n. It doesn't work sa akin, pero it works sa akin na konti lang yung gawin. Tapos ulitin ko na lang siya. May ligaw sa routine Gusto ko ulit-ulit lang yun. Hanggang sa gumaling ako ng gumaling. Ako na-alter pala talaga yung routine. Kaya nga parang sasabi nila, jack of all trades. Which is okay, may advantages din yung jack of all trades. May disadvantages din siya. May disadvantages din. Tulad ako, masyado akong specialize sa mga ginagawa ko. Kunyari, may nagayang basketball or kahit billiards. Talagang wala kayo maasahan sa akin, sorry. Yeah. Tama. Oh well. Ganun talaga. Yeah. Wait lang Okay ka lang? Bigla may naisip lang ako. Tawag dito? Maiba lang. Kanina kasi, pare. Nakita ko yung pusa namin. May pinaglalaruan siya. Hindi ko alam kung ano. So, di ba may mga stray cats tayo? May stray cats kami sa labas ng bahay. Pinaglalaruan sila na na kung ano-ano. Akala ko naman, kumakain lang. Yung pala may pinaglalaruan silang maliit na mice. Matanong lang kita. Hindi naman masabing horror stories, no? Pero, during ba sa gig mo or habang nag-work ka, nagpa-perform ka, may mga paranormal shit ka bang na-experience or parang kinatatakutan? Or na nakita mo, I'm not saying na may nakita kang multo, pero if you have anything to share about it, baka meron kang experience. DJ gig horror stories, interesting to, no? Well, tagal pa ng November mo, pero ito, daman-daman ko na bigla. Halloween episode na agad tayo, no? Pero, hindi ko masasabi kung talagang may nakita ako. Pero, minsan kasi may gigs kami na usually slow, wala masyadong tao. So, usually ako lang tumutugtog, then wala naman masyadong mga guests. So, medyo eerie lang na parang walang tao dun sa crowd. Tapos minsan, namamalikmata ako isang beses na may guest na lumapit sa club na parang kamukha ni DJ Nico. Kamukha ko? Oo, kamukha mo. Basta kamukha mo siya, impormahan din niya parang ikaw naka-suit and tie pa. Pero parang parang uncanny valley, parang ikaw na hindi ikaw Parang may evil look siya sa mukha niya. So, na-creep out ako. Gwapo nun, pre. Oh, may tsura siya, man. Parang nakakatakot Soldier of love tayo. Joke lang. Parang ganun, bro. So, parang seryoso? Tapos seryoso yung mukha niya, Para siyang evil version mo. Parang may masamang intention siya na gagawin. Oh, parang ganun, may na-creep out ako. Ikaw lang nakakita o nakita rin ng mga staff? Hindi ko alam kasi mag-isa lang stage So, parang daw ganger mo. Ewan ko kung naniniwala ka sa paranormal, pero ako may mga ibang paranormal experience kasi ako. So, na-creep out ako. Ako wala akong paranormal experience pero meron akong paranormal experience para sa'yo. Feeling ko makaka-relate ako. Hindi siya nakakatakot, pero nakakatakot sa amin. Para sa aming mga mga feeling tigasin. May ipis habang tumutugtog ka. Ipis, pero naalala. Natatandaan ko, may kinuwento ka sa akin. Habang tumutugtog ka, may ipis na naglalaro sa harapan mo. Ito ang horror story. Ewan ko kung mga kapwa DJ kung may nag-experience kayong ganun. Pero pre, ako nun, mag-isa lang ako sa stage. Tapos parang nakikita ko may dumaan na ipis. So ako play it cool. Siyempre, namutugtog ako. Kunwari, wala. Pero pre, ilang beses na dumadaan sa harapan ko. So hindi ko na mapigilan minsan. Pero take note madilim to. Madilim. Kasi iba yung makakita ka ng ipis ng maliwanag. Kasi pabantayan mo Pero yung cockroach sa gabi, tapos parang... Sa gabi. Tapos,
pumwesto na lang siya sa gilid ko. So habang nagmi-mix ako, nakasilip ako sa Avis kung nandyan ba. Guys, walang tunay na lalaki sa Avis. Wala. Especially pagka may special skill sila, pinakitaan ka ng pakpak. Tapos naririnig mo na yung flap ng wing. Anong ginawa mo nun, pare? Hindi, ang pinaka-worst dun sa experience na yun, biglang lumipad. Wala na akong pakigumano. Pero wala pa ako sa club noon, di pa. Wala pa. Pero chinachat ko na siya noon, pre, may ipis dito. Puta, nahirap ako tumugtog. Di ako makafocus. Tapos may mga tao pa sa crowd nagtataka na, anong ginagawa ng DJ? Humagan ng gano'n. Mix ka. Ganun ka na lang bigla. Hindi, wala na akong paki. Tinatry ko patayin. Ginaganong-ganong ko, tapos hindi ko mapatay. Nawawala-wala na ako dun sa harapan. Ang hirap. Nakakatawa, pero seryoso yung text niya sa akin. Oo, talagang problemado. Kasi ano na siya, anong tawag dito? Yung distracted na siya sa pagpe-play niya. Hindi ko na talaga ma-crowd read or kung ano, minisip ko lang magpatay yung ipis. Buti na lang talaga may karton sa floor. Nung tumabi sa akin, tinakpan ko ng karton. Bag! Grabe yung relief ko talaga nun. Grabe talaga. Yung worst fear ko kasi talaga yung dumapo sa akin. Mapaya ako, magwala na ako dun. Gagawin ko talaga siya. Gagawin ko siya. Wala akong pake. Pero kasi yung Pero I'm not saying na madumi ang mga venues sa pineplayan na. Nagkataon lang naman. Nagkataon lang talaga na ganun. Takot ako sa ipis. Takot talaga. Walang tigasin sa ipis, man. Lalo nga pag lumilipad. Pag lumilipad. Stressful. Well, kung kayo, meron kayo. Kung sa tingin nyo, hindi nakakatakot yung mga kinukwento namin. Pero kami, di pwede takot na kami sa mga ganyan. Kasi, it's not normal, no? Pero yung doppelganger is something na fascinate ako. Creepy siya, bro, kasi more than once na ako nakaranas ng... More than once? Nakita ko family member ko, tinanong ko, nandito po ba kayo sa place na to? Hindi, nasa bahay lang ako. Pero kitang-kita ko talaga. Grabe. Spooky talaga. Weird and eerie. So, takot lang ako magmahal eh. Mahirap. Naipasok mo pa yun. Unbring my heart. Say you love me again. Pero weird combo kasi, yung horror story and DJing. Pero it happens sa tagal namin sa industry. Yeah. Nahaluan na ng paranormal. Totoo. Late night. Totoo. So, Louie, napag-usapan na natin yung mga kinatatakutan natin. Yun nga eh. Sa mga hobbies natin. Medyo i-curve ko lang yung ball ng kaunti, no? Kasi, marami na nagtatanong about sa buhay ng DJ, love life ng DJ, and all. Tinatanong din natin sa kanila kung ano yung impression nila sa isang DJ. Babalik ta rin natin ngayon. Gusto ko lang malaman kung ano yung mga or green flag mo sa possible na nakaka-date mo as a DJ. Magandang topic to para malay natin kung may viewer tayo na may dinedate na DJ or may makaka-date na DJ, magkaka-perspective sila ng DJ kung ano ba yung okay sa atin or hindi. Yeah. Tama. Tsaka indirectly para din may makadate na. Yeah. Joke lang. Yeah, boy. So, kinilig bigla, no? Sige. What happened, Louie? Why you cry again? I know. Love life, right? Love life will fade to me. Again, Kwento. Red flag na muna. Para Sige. Para ending on a good note. Green flag next. Red flag para sa akin is yung hindi maiintindihan yung hectic na schedule. Kasi minsan talaga may times na may biglaan tayong event or gig. Tapos syempre, kunyari may na-set na kayong date or kita. Syempre, kailangan ma-reschedule or kung ano man. Para sa akin, red flag kung hindi nila maiintindihan yun. Kasi hindi naman 9 to 5 ang schedule natin na very predictable. Very hectic ang schedule namin. So, para sa akin, red flag kung magde-date ka ng DJ tapos hindi mo iintindihin na hectic ang schedule ng isang DJ, which is totoo naman. And sa gabi pa, so pwedeng 2 gigs, 'di ba? Minsan 3, 'di ba? So very unpredictable ang schedule ng isang DJ. So red flag kung hindi maiintindihan 'yon. Para kasing the way I see it, para rin tayong skilled worker eh.
Kasi, maliban sa mga schedules na alam natin, so let's say, 18 to 23, ganyan na gigs per month on the average. Marami pang dagdag bawas yan. Totoo yun. Marami mga dagdag bawas dyan na, 90% of the time nasusunod yung schedules kasi plotted dyan para din kami, parang ako din nung buhay ko sa pagiging flight attendant ko before. Similar. Oo. Pero marami din dyan on-call, may day ka na on-call ka. Meron ka, may day na magiging reliever ka or minsan magiging-pag-swap ka na schedule. Similar pa lang ang aviation industry tsaka nightlife. So, parang ganun din scheduling. Kung meron man pinagkapareho yung aviation, wala rin kaming holidays. So, parang, di ba, parang minsan tutugtog ka Christmas. Okay lang. Gets. Nasanay na ako. Sige. I think that's common sa karamihan, no? Understanding kung ano yung schedule. What industry pinagtatrabahuhan and then schedules and all. Sige. Tell me more. Sige. Ang isa pang red flag. Ito, para sa akin sana walang violent reactions. Pero, kailangan, for me, red flag kung hindi mo maiintindihan pag nagde-date ka ng DJ, na may mga tao talagang lalapit. Minsan, lalaki na, uy, gusto ko yung set mo, ganda na set mo. Minsan, babae talaga, lalapit, uy, gusto ko yung set mo, pwede ba kita i-follow sa Instagram? Teka lang. Pinipilit ko hindi tumawa, pero ini-imagine ko kasi kung paano sabihin kay Louie mga tipong, DJ, ganda na set mo. Can I follow you sa IG? Diba? So, wala. Maging friendly naman tayo. Hindi naman pwedeng snub natin yung mga tao. Especially since sila yung pinapasaya namin. So, yun. Minsan may makikipag-inuman. Dami mo talagang pinapasaya. Yeah. Gusto ko masaya lahat. Yeah. Gusto ko happy ka. Happy lahat. So, yun. I guess mahirap talaga tanggapin yun. Pero kung may hirapan ka talaga, I guess don't date a DJ. Kasi exposed talaga kami. So, kailangan maintindihin kung, para sa akin, kung mag-date ka ng DJ. Ako maintindihan niyo ako. Basta to see is to believe. To see is to believe. Try me. Try me. Hindi, yeah. Diba? Nagigets kita. Pero, I think nasa side tayo na, nasa normal na tao tayo. Talagang parte yan, understanding the duties and checks ng mga duties and responsibilities ng isang artist or DJ per se. Entertainer kasi talaga tayo. Yeah. That's what we do. Male entertainers. Pumasok na naman sa isip ko yung pagiging magic mic. Gusto pangarap ko yun. Anyway, baka naman pwede pa. Sideline. Next episode. Next episode. Yeah. So, let's move on sa green flags. Siyempre, kung sinabi mo yung understanding sa red flags, automatic naman kasi yung opposite nun, yung green flag na siya eh. Na maunawain and all. Green flags. Sige. So, I guess green flag para sa akin kung tutulungan ka i-promote yung nights mo. Like, i-share sa friends, mag-i-invite ng mga tao, then makakapul ng mga kaibigan minsan. Lalo kung, kunyari, merong mga women siyang kaibigan, mas maganda yun para sa... Joke lang. Para sa venue. Sorry. That is so... Pero totoo naman. Pag nag-pull kayo ng mga beautiful people, men and women naman in general, pero mas okay kung women dun sa isang club, talaga mas tatauin siya. So, mas maganda kung mag-invite. Yun, kung may mga personality silang mga influencers, mas maganda. So, para sa akin, super green flag kung makakapag-invite ng mga tao sa events mo, support yung events. Super solid yun. Sige. Next time ko nang sasagutin yung mga ganyan tanong. Ang dami ko nasa isip eh. Baka maubos yung isang episode natin sa red flag, green flag. Kasi ako lahat, green flag lahat kayo sa akin. Basta ako mag-a-adjust para sa inyo. Grabe talaga.
Ganito Lover lang boy. ako. Ganun. Here, boy. Trabaho lang yan. Iwan ko yan. Trabaho. Joke. Hindi. Sa next episode natin, pwede natin isingit ulit itong topics about dating. Kasi dami. I mean, hindi namin siya pinopost all the time or ano. Ang dami nagtatanong sa amin, sending personal. Curious kasi talaga sila. Bro, pag-usapan mo naman to, pag-usapan nyo naman yung ganito, blah, blah, blah. Pero we really appreciate those friends na nag-reach out and hindi pa nailalabas yung mga some of our episodes pero tinatanong na nila yung mga ganitong bagay and they're very much interested sa ganitong topic, no? Pero I hate to say this pero bibitinin ulit namin kayo para meron tayo i-look forward sa susunod na episode natin. Thank you for supporting our podcast and we really hope na tuloy-tuloy ang ating journey sa episode natin sa Jump Seat Stories. And with that, I'm gonna end this episode by saying thank you to all. This is DJ Nico. And this is Louis G. Let's get it. Yeah, boy.